Breaking news, good news, tiklop ang Kamara. Palasyo, Senado, tumestigo na si Lacson. Pirma, ebidensya. Ano yun? Pirma, ebidensya ni FPRRD. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang interview ng Net25 kay ex-Senator Panfilo Lacson tungkol sa mga senador na pumirma sa BICAM report na may blank items. Usong-uso talaga tong BICAM report na to. Grabe. Sikat na sikat. So, nagpaliwanag si Senator Lacson, ang ganda yung paliwanag niya Kanina si Aimee, ngayon naman si Lacson. na hindi dapat mangyari yun. Sabi niya. So ito, napakagandang paliwanag. Kahit si Lacson parang tumututol, aba. Kayo kayong mga nasa side na yung nasa kahan ng ba't kayo ganyan? Aba. Ni Senator Lacson, pakinggan natin itong interview sa kanya ng Net25. Namin, bakit yung BICAM report na yan na linalabas, yung several, I think about 10 pages, na may mga items na blanco yung amount, pero pirmado, how can it be possible to affix your signature on pages na blanco yung alokasyon kung magkano? Yun ang unang-unang anomalya o controversy. Kasi pag bumibak ka ng BICAM report, kasi alam niyo yung BICAM report, subject to ratification, hindi pa final document yun. Although, pagdating sa plenary ng both houses at i-ratify, hindi pwedeng amyendahan na yung BICAM report. It is only subject to rejection or ratification. Hindi nangyayari yung, ito na yung BICAM report, magkakaroon pa ng debate pa sa of course, pwede mangyari yun, bago mag-ratify, pwede may tumayo at mag-question. Ang mangyayari doon, i-reconstitute yung BICAM, ibabalik sa BICAM yung report, yung committee report, para pag-aralan muli. Pwede sana nangyari yun, dahil kung nakita ng ilang senador, at na-question nila sa floor, bago magbotohan sa ratification, na may mga blanco, valid yung ground para ibalik uli sa BICAM, mag-reconstitute yung BICAM, at hindi ratify muna. Maski mag-delay yung pagpapanan ng budget at abutin pa ng dinero para magkaroon ng ilang panahon na magkaroon ng reenacted budget. Mas mahalaga yun, mas mahalagang makorek yung mga mali kasi hindi pwede merong tangko. Noong 2018, natatanda ko, para sa 2019 budget, meron din ganyan nangyari. Pero iba naman yung, parang deja vu nga ito na malaman ko tutukod sa mga blanco. Kasi nangyari noon, Basta sa gobyerno, usong-uso blanco, no? Kasi talaga kapag blanco, no? Kumbaga, name your price. Diba? Ay, nako. Kahit na, kung pinirma yung mga pumirma dyan, no? Kung sila ngayon, tatanggi. Diba? Kung sabihin nila na ganyan, bawi, mag-ano sila, is para namang parang huli na lahat, eh. Diba? Ayan na, umusok na. Diba? Kasi parang ang tanga-tanga naman, parang ang tanga mo naman sa sarili mo na hindi mo alam kung ano yung pinipirmahan mo. 'Di ba? Parang naglalakad ka dun sa parang nagpapatakbo ka ng sasakyan dun sa lubak-lubak na kalsada. Tapos hindi mo alam kung paano ka iiwas. 'Di ba? Naka-straight ka lang ng tingin, hindi mo pinapansin yung mga lubak-lubak. Ayun, nagkanda lubak-lubak yung sasakyan mo. Yung rim ng gulong mo nagkapipipipi na. nag-ratify kami, nag-ratify yung house sa ilalim ng ni Speaker GMA Paito noon. Napansin namin ng mga staff ko, teka muna, parang magkaiba yung na-ratify namin sa Senado na yung ganun din ang na-ratify na parang may full reproduction yan ng BICAM report, yung enrolled bill. Pero nang nakita namin yung enrolled bill, bago na pirma ni Senate President Soto, nakita namin na teka muna, magkaiba yata ito. Merong parang namamasyal na 75 billion pesos worth. Kumbaga parang pinag-aralan muna nila, no? Yun naman mahalaga eh. Bago ko pumirma, kailangan pag-aralan mo eh. At saka kung makikita mo naman na wala nang nakalagay doon, blanco yun eh. 'Di ba? Doon pa lang alam mo na. 'Di ba? Kahit sabihin mong may nakalagay doon, may nakasulat, kailangan pag-aralan mo. Ganun ka ba katamad para hindi mo pag-aralan muna? Para hindi mo tignan kung ano yung pipirmahan mo, parang ang tamad-tamad mo naman. Lahat ng papirmahan sa iyo, sunod-sunod eh. Itambak sa harapan mo, pirma ka lang ng pirma.
different projects Uy. na nasama sa enrolled bill na hindi kasama sa ratified Yun. version o ratified BICAM report. So, pinunsin namin ito. Pinagbigay alam namin kagad sa Malacanang. Okay. And si Oo. Duterte, Ayun, yun sinasabi ko na pinag-aralan muna nila. Parang sinabi ni Lacson na gano'n na, sandali, parang may mali dyan. Kailangan ganito muna, huwag mong pirmahan. Dapat gano'n eh. Di ba? Mukhang si Lacson na Panpilo Lacson. yes, bingo. Kayo mga katunay, na ano na ba? Parang nahihikayat na ba kayo ni Lacson na? Iboboto niyo na ba siya? Kinausap namin, nag-usap-usap muna kami. Ang maganda doon, nagkakausap kami ng majority sa minority. Nagpulong kami ng Senate President Soto, Senator Trilon, ng minority block, si Senator Lauren Legarda, siya yung Finance Committee Chairperson, tapos si Senator Gringo Honasan. So, kinusulta namin kasi walang lawyer sa amin, kinusulta namin si Senator Frank. Ano magandang gawin ni SP dito? Kasi baka masisi naman siya kapag hindi niya pinirmahan yung enrolled bill, magdidelay yung budget kasi Disyembre na yun. Maganda yung sinadjust ni Senator Trilon na parang i-annotate para bang i-qualify yung pagpirma. At yung ganun nga ginawa ni Senate President Tito na sinasabi na doon sa pinirma niya, ang pinipirmahan ko lamang yung nakapaloob doon sa aming niratify na BICAM report. Hindi ko pinipirmahan yung enrolled bill mismo. Parang i-qualify niya. So, ang nangyari, masusing tinignan uli ng Malacanang noon at nakakita pa sila ng additional pa mga 20 billion. Wow. So, yun ang pinakamalaking dito message na ginawa ng Pangulo na umabot ng 95.3 billion pesos. Kontakin mo kung tutusin, ang dami nating pera, no? Maraming pera ang Pilipinas talaga. Kasi umaabot ng bilyon-bilyon eh. Kaso nga lang, hindi tayo natatapat sa mga taong matitino. Pero kung tayo is matatapat sa mga taong matitino, no, sa mga politiko talaga na mga matitino talaga, alam nyo, wala tayong magiging problema eh. Kahit nga utang siguro ng bansa natin, kayang-kayang bayaran. 'Di ba? Kaso nga lang, kapag talaga sa politika, no, hindi naman natin sila masisi dahil talaga nakakatukso naman talaga. No, lalong-lalo na kung nakahain sa iyo, no, bilyon-bilyon yung nakikita mo. Syempre sa dami ng tao sa Pilipinas, ilan ang nagbabayad ng buwis diyan? Napakarami. 'Di ba? Ilabas na natin doon yung mga tamad na walang trabaho. O katulad ko, nagbabayad din ako ng buwis. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Lahat ng sweldo natin, kinakaltasan yan. Kumbaga may ambag tayo dito sa Pilipinas, may ambag tayo sa gobyerno, may silbi tayo sa Pilipinas. 'Di ba? Ngayon, yung pinagpapagura natin, yung ginagawa natin sa trabaho natin, na itinutulong natin sa pagsulong ng bansa natin, tapos ganito lang yung mababalitaan natin, nakakadismaya. 'Di ba? Kung pwede nga lang sabihin mo na wag na kaming bawasan ng buwis eh. 'Di ba? Kami na lang mag-ipon sa sarili namin. 'Di ba? Kaysa ginastos na lang namin sa amin 'yun. Tapos ganyan din pala mangyayari. Ay. 'Di ba? Okay lang sana kung maganda yung nababalitaan namin. Na itutulong doon sa mga nangangailangan, na itutulong sa mga ganito. Kaso hindi eh. Ang nababalitaan namin is wala talagang kakwenta-kwenta yung nangyayari. Yung pinupuntahan ng pondo, na pinupuntahan ng budget, na galing sa buwis ng taong bayan, wala talaga. Wala tayong magandang naririnig na feedback. Galing kasi yun sa... Kung may nakakita rin senador na iba yung enrolled bill, assuming Assuming. kasi marami possibilities dito, hindi pa maliwanag eh. Yung mga blanco, sino nag-fill in the blanks? Correct. Kung yung mga blanco sa BICAM report, doon sa Senate version na siya rin, I assume, na BICAM report ng House, napila pa nito, nung pinrint yung enrolled bill, ang dapat magsaka na sisirito yung House, kasi ang nagpiprint ng enrolled bill, House hindi naman. Yan house. Uy, house. House ha. Ibig sabihin house. Teritoryo ni Tambi yan ha, house. Tams! What's up? Hey! Kasi kaya nga nangyari yun, iniba nila yung enrolled bill doon sa ratified na BICAM report. So kung gano'n na nangyari, ang bunto ng sisi dapat nasa House of Representatives. Part din ng Senate kasi bakit hindi nyo pinoint out. Kasi muna may mga blanco ito, o kaya yung BICAM report na na-ratify natin, diba? iba sa enrolled bill. Mas isang problema. Tama si Senator Lacson. Hindi si re-elect Lacson. Kung mananalo, hindi pa natin alam kung mananalo si Lacson. 'Di ba? Tama naman 'yun.
No, kung may mga blanco kailangan talaga. Hindi ko pwedeng pirmahan to, blanco to. 'Di ba kailangan ganun? Mga blanco, I think most of the mga blank na appropriations nasa DA Department of Agriculture. Oh. Meron sa NF, meron sa PCA, Oo. meron sa Fisheries, Irrigation, Office of the oo. Secretary, may mga gano'n, ano. Nakita ko mismo kasi napadala ako ng kopya. Yeah. And at least 14 senators ang nakapirma 14? doon sa BICAM report Oh. na may mga blanco. Oo. So, doon pala sa ginawa ng Senate, medyo may problema na kasi blanco. Yeah. Kung ang balikan ko yung kung ang pag-fill up ng mga blanco ay nangyari sa pag-enroll ng Dues Enroll Bill, ang kasalanan nasa House. Pero kung naipasa yung enroll bill na i-transmit sa Malacanang, na may mga blanco pa rin, eh sino na nag-fill up ng mga blanks? Eh di, Parang kasalanan nila yun. Kasi dapat pag dinala na sa Malacanang yun, mapag-aralan, makita mo na yun. Or kung sino man yung mga ahensya pa na bago isumiti sa Pangulo para Kailangan pirmahan questionin yung mo na eh napilapan, pero ng executive branch. Mas anomalous yun kasi ang executive branch hindi pwede mag-amyenda. Pwede lang mag-veto, mag-line item veto, pero hindi pwede ibahin ng Malacanang kung ano yung tinransmit sa kanyang enrolled bill. Hindi pwede mag-amyenda. Parang ang sama na nangyayari ngayon, no? Tayo hanap buhay, tayo ng hanap buhay, parang sila ng pinaghahanap buhay natin, no? Ang laki ng kinakaltas sa atin, no? Pa nagbabayad tayo ng buwis. Nako. Tapos ganyan lang. Dapat tingnan natin, and madali lang namang makita yan para mag-pinpoint natin yung responsibility. I-compare natin yung ratified BICAM report doon sa enrolled bill. And it's no joke. Pareho-pareho yun. Takin mo lahat ng problema na ngayon, lumalabas, no? Kung iisipin mo, masyado silang nakatutok sa mga Duterte. 'Di ba? Yung mga Duterte kung tutusin, wala namang problema eh. Wala naman sa kanilang nakikitang problema eh. Wala naman silang kinurakot eh. No? Kumbaga ano-ano na lang ng iba yun, how-show na pagbibintang na lang sa mga Duterte. Pero eto, no? Talagang maraming ka-question dito na ginagawa ngayon sa panahon na to. Yan ang hindi nila pinagkakaabalahan, yan ang iniiwasan nilang pag-usapan. Lumiliko sila sa ibang usapan. O kita mo kahit may mga ganitong issue, Duterte pa din ang masama. Si BP Sara pa rin ang gustong ma-impeach. 'Di ba? May blanco na sa enrolled bill, lahat may kasalanan. Both legislative at saka executive branch. Oo. Pero kung yung enrolled bill, built up, kompleto, walang kasalanan ng Malacanang. Ang may kasalanan lamang, yung House of Representatives. Pati na- Nako, House of Representative, oh. Ko, Tambi. So, klaro, no? It's klaro. either yung House of Representatives ang may kasalanan or kasama ang Malacanang. Kaya dapat Parang rogue to kayo dyan. House of Representative, lagi kayong kasama sa issue. Ayan, no? Kaya nga ang mga tao ngayon, hindi nyo masisisi kung bakit nagagalit na sa inyo. 'Di ba? mapag-aralan yung Enrolled General Appropriations Bill. So, Tapos sinasabi ng mga nasa Congress na nagagalit sila doon sa mga taong sumisira o nagsasalita laban sa kanila. Eh paano ba naman kasi may hindi magsasalita sa inyo ng ganon? Kung merong nakikitang ganito, no? Kung merong nakikitang ganyan, alam nyo dapat sinasagot nyo yan eh. 'Di ba kayo mismo ang umaayos niyan? Gusto nyo maging mabango yung pangalan nyo sa mga tao pero may mga ganitong isyong lumalabas. 'Di ba? Kung wala namang nangyayaring ganyan talaga, no? Is wala namang kayong problema, hindi naman kayo madadamay sa usapan, hindi naman kayo para matignan ng mga tao ng masama. 'Di ba? dito tayo mag-focus sa 14 senators na pumirma. Hindi naman siguro tanga yung mga tao na nag-aano dyan na yung may mga blankong papel, may mga blankong pipirmahan, ba't may mga ganun. Hindi naman siguro tanga nagagawa ng usapan nyo na ganun. Lalong-lalo na si PRRD. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga na hindi ganun katanga si PRRD para maglabas siya ng mga ganung klaseng ebidensya tapos hindi niya naman kayang patunayan. Sabi nila, dalawang nagbigay ng comment na narinig ko, Senator Gatchalian, sabi niya, wala, tinignan namin maigi, walang ano. Si Senator Villanueva naman is, wala akong nakita, but, sabi niya, very honest si Senator Villanueva. Parang ako tuloy, naiisip ko sa sarili ko, tumakbo ko ng senador. Ay, congressman na lang kaya. Tumakbo kaya akong congressman sa lugar namin. Parang kasarap-sarap maging congressman.
But I am not closing the possibility yung allegation na baka nga merong blank item. Oh. So, bakit pinirmahan ng 14? Siguro, sa kapal ng dokumento, hindi na nila nakita. Yun. Kahit sabihin natin siguro, General Macanas, na kahit makapal ang dokumento, 'di ba? Kailangan pa rin pag-aralan, kailangan pa rin basahin maigi, lalong-lalo na kung pera ng taong bayan 'yan, 'di ba? Yun ang aking analysis. Kasi kung nakita lang nila, ayan, example, si Senator Amy, nakita niya, may Pero sa blanco- tingin nyo mga katunay, hindi nila napansin 'yon na may blanco na pinirmahan nila ng ganun? Oh, kayo mga katunay, comment lang kayo sa comment box kung sa tingin nyo talagang hindi nila napansin yun. blanco. Ay, hindi na siya. Para sa akin kasi imposible. yung 14 senators na tinutukoy dito na nakapirma, baka nga, they tried their best, kaya lang wala silang nakitang blank items, kaya pinirmahan na lang. Okay, salamat. Parang pirma na kay lang ng pirma, Congressman. no? Oo nga. Parang kukuha ka ng hulugang motor dahil tinatamad ka ng pumirma. Sa kapal ng pipirman mo, pirma ka na lang ng pirma, hindi mo na binabasa. Na nag-expose dito, of course, kay Ah. PRRD, kay Atty. Vic Rodriguez, na sinigundahan naman ni Congressman Raul Manuel. Dito, Oo, yan, oh. Kita naka- nyo naman si Manuel. Isa rin sa nagpatunay yan na meron talagang blanco. Bakit sila alam nila? Tapos yung mga pumirma, hindi nila alam. Oh, dinaig pa kay ni Raul Manuel. Naks naman, kahit papaano, Raul, nakagawa ka ng tama sa sarili mo. malakas na ebidensya na hindi po nagsisinungaling ang kampo Oo. ni Congressman Ungab. Alam naman natin, si Manuel talaga is numero unong kritiko ni PRRD. PRRD at Vic kasi kinampihan, sinuportahan ni Congressman Manuel na ang hawak niyang BICAM report ay may mga Oo. blank items. So, sino ang nag-fill up? Ayan, magicians, according to Magician. Congressman Taki Ungab. mo. So, Sa politika sana may magician na. malalaman natin bukas o makalawa. Sumasideline ng Mapag-aralan magician. na yung enrolled bill Oo. para makita kung doon pa lang na-fill upan na. Kung hindi naman ay Malacanang ang nag-fill up. So, Yun lang. babantayan po natin ang Dapat bantayan. babantayan po natin ang katotohanan. Ipapalo up natin dahil hindi pwede yan. Pera ng taong Yes. bayan, hindi nila pwedeng ihukus-pukus. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon, credits to General Macanas, ang ating General. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.